So let us see what do we have here for you guys today, Sunday. Oh, nasalo agad. Let us see. Mhm. Three of Swords. Someone's nagsisisi. Yeah, an energy ng pinagsisisihan niya ito. Ten of Wands in reverse. Three of Cups in reverse. The presence of the moon is the top energy. Four of Swords in reverse. Okay? Why are the good energies, no? Lahat ay nasa reverses positions. Okay. So we have here the Seven of Wands. Okay. So, yun. Bottom of the deck, Ace of Swords, kitang-kita ang katotohanan. Four of Coins, Seven of Coins. You know? Isa lang ang masasabi ko sa kanya, mga babes, no? Malayo pa ang umaga. Hanggang kailan magtitiis, you know? So, kung sino man tong energy na to, maaring yun ang kanyang tanong ngayon. Hanggang kailan daw siya magtitiis? So, maaring pinagtitiisan niya na lamang ang isang energy dito, no? Well, kung sino man tong energy na to, no? Stress all over the place. Kaya naman, before we dive more sa inyong reading, let me just make bow to everyone. First, hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers, returning buyers ko join. Thank you sa inyong walang sawang love at support for me. At kung hindi pa alam mga babes, meron pa tayong other channel. Link is down below sa ating description box. So if interesado, i-click lamang yung link na yan para kayo mapunta there. Araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At yun nga natin, gender, by lalaki, LGBT, everybody welcome. It's up to you if you want to claim the messages or not. So, look at the Three of Swords muna. Pakita ko lang sa inyo. Grabe. Someone is very stressed, no? Like, hindi na siguro nagagawang magsuklay. Look at the hair. It's so magulo, no? Yan. So, I do see that this person right here, no, mukhang stress na siya rito at ang taong to ay walang iba, no? Yung taong ito na nagtitiis ng bonggicious daw dito at nagtatanong hanggang kailan ba siya magtitiis. Yan, no? Parang may energy siya rito ng nawaw, mali siya. Ay, mali. So, yan, nakita natin dito with the Five of Cups, Three of Swords energy, definitely. Yung taong lumalabas rito na super stress ay walang iba, kundi ang third party ng person mo, no? Ang dahilan kung bakit sumakabilang bahay ang person mo, ang dahilan kung bakit sumakabilang relasyon ang person mo, ang dahilan kung bakit nasira ang marriage nyo or kung hindi man kayo kasal, ang dahilan kung bakit naghiwalay or nakipag-break up siya sa'yo, no? Ngayon, ang third party stress na stress rito sa person mo, no? Dahil akala niya with this, no, na Seven of Swords energy, ang nanakaw niya, akala niya ay isang kayamanan, no? Yun pala hindi, isa lamang itong burak, no? Or isa lamang itong putik. Kaya naman mga babes, no? Alam mo kasi, lumalabas kasi dito mga babes, no? Na matagal mong naka-in relationship. Kasi may lumalabas ditong susi eh. Parang yun yung pinaka-key point. Kaya niya inagaw ang person mo. Dahil matagal kayong committed sa isa't isa. Kasi para sa kanya, kapag matagal na nasa loob ng isang relationship ang isang person, tapat siya
kung magmahal. Hoy, hindi laging gano'n, lalo na dito sa person mo. So, nakita natin dito mga babes 'no, na pinagtiisan mo lang yung person mo dahil mahal mo 'yan. Pero hindi ibig sabihin nun na yang tao na 'yan 'no, ay pinapakita rito 'no, at binibigyan ka rito ng more than what you deserve. So, nagkamali, like mali ang third party rito, naagaw niya nga ang person mo pero mukhang nagdurusa siya rito 'no, hanggang kailan magtitiis ang paghihirap niya. Kaya naman kasi naman 'tong energy na 'to nakita natin dito na talagang nagtitiis siya sa person mo. Nakita kasi natin dito mga babes kung sino man 'tong person mo rito 'no, parang ikaw 'to 'no, na ay naku, kung alam niya lang talaga 'di bale malalaman niya rin 'yan, makikita niya rin 'yan 'pag nagtagal na ang kanilang pagsasama, na yang person na 'yan sakit ko talaga sa ulo 'yan, 'yan 'no. So, maaaring nakakuha rin tayo rito ng online world, so maaaring ang person mo ay mahilig mag-cellphone 'no, at yun nga mga babes na maaaring problema mo rin 'no, na siya ay marami dito kinakausap using the advanced technologies 'no, gamit ang mga social media platforms na maaaring marami siyang ka-chat, marami siya ritong kausap 'no, so maaaring sumasakit yung ulo mo diyan 'no. Possible rin na maliban diyan, kaya maaaring yung person mo 'no is meron din ditong, ginagawa na hindi siya nagpapaalam, umaalis na lang siya rito bigla-bigla 'no. Yung iba naman maaaring may mga addictions na hindi makontrol 'no. So, parang kahit na nasa loob kayo ng isang committed relationship, hindi talaga committed ang person mo 'no, sa'yo 'no. Kasi nakita ko rito na sakit siya sa ulo mo 'no, at isa rin siya ritong klase ng balakid 'no, na parang hinintay mo rin na sana siya ay magbago, pero hindi nangyari 'yun 'no, bagkus nagpaagaw pa siya rito 'no. Pero isa yung blessing in disguise sa'yo dahil nawala rito 'no, ang pabigat sa buhay mo. Nakita ko dito na wala ang pabigat sa buhay mo dahil yung krus na pinapasan mo ay napunta sa third party 'no. So, parang yung third party akala niya treasure or kayamanan ang kanyang nakuha 'no, dahil ang person mo 'no ay nasa loob ng isang mahaba siguro yung ano niyo, yung relationship ninyo 'no is puwedeng, isang dekada na, yung iba puwedeng 9 years na kayong dalawa, 8 years, 5 years, more than gano'n na 'no. So, maaaring siya naman 'no, yung third party possible na nakikita niya 'yan kahit ilan man 'yan 'no, basta iba-iba naman tayo napakahulugan ng matagal 'di ba? So, para sa kanya, okey matagal na 'yan or baka 'yan na yung, exceed 'no ng expectations niya sa matagal na pagsasama. So, nakita natin dito na kaya niya inagaw dito ang person mo dahil yun nga ang major key points 'no, dahil nasa loob yun ng isang mahabang relationship. Akala niya faithful yun, yun ang akala niya. Kaya nga akala niya nanakaw niya rito 'no, ang pinakamalaki diyamante 'no, yun pala isang burak, isang putik lang 'no. Kaya ngayon, ayan, 'di na siya makapagsuklay dito, hindi siya makapag-ayos dito 'no, mukha na siya ritong tumanda, lumosyang, possible na may wrinkles, puwede ring may pimples na rin. So, kung sino man 'tong third party na 'to 'no, parang yung attractiveness niya dati na 100% parang biglang, biglang ano merong ano, sound effects na biglang bumaba 'no. So, yung attractiveness niya nung 101% dati 'no, ay posible ngayon ay ano na 45% na lang ganyan 'no, hindi na siya gano'n ka-attractive at nakikita natin dito 'no, na pagod na siya rito with your person. Ayan 'no, parang may energy rito 'no, na ayan 'no, with the 7 of Wands, center ng reading, parang siya yung gumagawa ng paraan 'no, para masuportahan ng person mo with the 4 of Wands 'no. So, puwedeng sila ay live-in or hindi 'no, or whatever the case may be. Puwede rin yung iba nakita ko kinasal siya sa third party 'no, pero naging pabigat talaga sa third party ang person mo 'no. Naglabasan lahat ng tunay na ugali 'no, na dati ay pinapasan mo sa person mo 'no, 'yan. Akala kasi ng third party winner siya, 'yan 'no, pero 'yun nga 'no, ang kanya palang nakuha rito ay walang iba kundi isang burak, 'yan. So, nakita natin dito with the Ace of Swords energy, kitang-kita na ngayon ang katotohanan ng third party 'no, na ganito pala yung kanya rito 'no, na inagaw or nakuha from you guys 'no. Bagay lang din naman na parang napapaisip siya rito 'no, na kaya siguro parang hinayaan mo na lang kasi nga alam mo na ganito 'no, yung person mo 'no. Ay of course 'no, parang nag-hintay ka lang daw na meron ditong kumuha ng basura mo, 'yan. So, nare-realize niya na basura talaga yung person mo 'no.
Kasi with the Ace of Swords energy, ayan 'no, parang pinamigay mo raw yung basura mo sa kanya. Excuse me, kinuha mo kasi yung basura kay collective kaya napunta ngayon yung basura sa'yo. Garbage collector ka ba? Ba't siya nangunguha ng basura rito 'no, nagmamadali siya rito, may oras ang pagdating ng truck ng basura, 'di ba? So ito 'no, hindi 'to nag-hintay mga babes 'no, okey, sa tamang oras, tamang panahon para sa lahat 'no, kaya siya rito ay nagmadali, kaya ayan nakuha niya yung basura tuloy sa'yo 'no. Ngayon yung basura nasa buhay niya, gusto niya ngayon ibasura pero mukhang walang magkokolekta ng basura niya na dati mong basura, 'yan. So, lumalabas dito 'no, na with this Four of Coins energy parang laging tagtipid, yun, eh. Parang laging tagtipid ang third party 'no, dahil posibleng ang person mo ay maluho, puwede rin naman na may addiction, sugal, puwede rin naman 'no na may energy rito na ano 'no, parang collectibles. Possible na kunwari ano, example lang 'to, kunyari mahilig sa shoes 'no, ang person mo, so parang bili siya ng bili ng shoes 'no, ta's yun yung collection niya. Ta's everytime na may lalabas na bago or magugustuhan niya yun, bibilhin niya yan 'no. So parang may energy rito na, um, possible na suportado ng third party yung kanya rito ng mga luho, yan 'no, or nanghihingi siya talaga, yan 'no. Kasi nga nakita ko dito tagtipid yung third party. Tapos siya na rin dito gumagastos, sumusuporta sa buong bahay 'no. Alam mo yung bayanihan dati, yung binubuhat yung bahay 'no, 'yan ta's puwedeng ilipat gano'n 'no, pasan niya yung buong bahay parang gano'n. Ibig sabihin siya gastos dun sa pambili ng pagkain, bayad sa tubig, kuryente 'no, at kung may wifi sila siya rin yung magbabayad nun 'no, at lahat-lahat ng gastusin siya na rin talaga lahat-lahat 'no, tapos maluho pa yung person mo, 'di ba ang bigat ng mundo, pasan niya yung buong bahay, yan, oo. So, nakita natin dito 'no, na yung third party tagtipid siya rito, tsaka parang hindi na rin niya rito naaalagaan masyado ang kanyang skin, 'yan 'no. May lumalabas dito na possible na kasi may pagka-vain ng konti, lalo na sa skin lumalabas 'no, yung third party 'no. Possible mga babes 'no, na kung sino man 'tong third party baka alam mo yun 'no, hindi siya yung palabili ng mga materyal na bagay pero posibleng kunwari, mini-maintain niya rito yung healthy looking skin 'no, lagi siguro siyang may schedule rito and appointment sa mga skincare clinics, mga ganyan 'no, or sa derma, mga gano'n. So, possible na gano'n, aesthetics kumbaga 'di ba? So, ngayon hindi niya yung nagagawa masyado sa sarili niya kaya nga posibleng nagkaka-pimples na siya, dark circles, eye bags, panda eyes 'no, yung nakikita natin dito 'no. So, lumalabas kung sino man 'tong third party na 'to, parang hindi niya tuloy nabibigay yung kailangan niya for himself or herself 'no, unlike dati, 'di ba? So, in short talagang pabigat sa buhay niya itong person mo 'no. So, nakita natin dito 'no, na parang hindi niya alam lalo na kung kasal sila, ayan 'no, kasi 'di ba dito 'yan 'no, kumo-connect dito, eh. Parang yung iba sa third party na kasal with your person na parang, ano 'to, hanggang kailan ko aantayin kung magbabago siya, ayan. 'Yan 'no, if it will take forever, forever siya maghihintay 'no, na magbago yung person mo. Pero kung hindi naman sila kasal dito 'no, hinihintay niya pa rin dito 'no, na kumilos pa rin 'yan 'no, and hangga't may oras pa puwede namang umalis, 'di ba, sa koneksyon. Pero ngayon, nakita ko rito nase-stress siya, kaya niya pa naman magtiis 'no. "Tiis pa daw girl," sabi niya. So, kung sino man 'tong energy na 'to, kitang-kita niya na yung truth 'no, na parang kaya parang hindi mo na parang kinuha or hindi mo na rin pinaglaban or hindi mo na hinabol yung person mo kasi alam mo na basura yung person mo, yun 'no. Parang kasalanan mo pa, eh, 'no. Na ibinigay mo sa kanya yung basura, eh, 'di ba kinukuha niya nga, parang ganito lang yun, eh, agawan 'di ba? 'Di ba 'pag nag-agawan 'no, yung magnanakaw, yung snatcher at saka yung may-ari ng bag 'di ba? Yung bag yung pinag-aagawan 'di ba? Parang inaagaw mo nga 'di ba? Ta's kapag binigay sa'yo 'di ba ta's, hindi ka inabisuhan na bibitiwan na nung may-ari yung bag, tatalsik yung magnanakaw 'di ba? Parang kasalanan pa ng may-ari ng bag, "Oh, ayan na nga, sa'yo na nga 'yan." Nakakapagod naman kapag tug of war sa'yo. 'Di ba?
So, may gano'ng klase ng energy, 'di ba? May bahagyang paninisi 'no, yung third party sa'yo, ba't mo daw binigay yung basura mo? Siya nga, kinuha mo yung basura ni collective, hindi niya yung binigay sa'yo, 'yan, oo. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon rito na talagang ma-dispatch niya na yung basura sa buhay niya, kaya naman, thank you. Thank you sa'yo, 'yan. So, for the initials right here, yes, we do have mga babes. We have here the letter C. We also have here the letter Z. Yeah, letter Z right here, 'no. Andito rin ang letter R, mawawala ba ang letter E, plus nandito rin ang letter I, andito rin ang letter J. Letter B, 'no, and for some reason yung B is capital letter right in here, so might be capital letter talaga, first name, no, second name might be surname. Okay, and last but not least, we have here the letter L. So yeah, these are all the messages we got right here for you, sweethearts. Thank you so much for your time here, babe. And again, I'm Mariana on me for the girls, and Yana Duna for the boys. Sarang Hea, love and light. And yeah.